Kumusta mga ka-Excelation at welcome back sa isa na namang Excel tutorial video na kung saan tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng data validation list at mag-highlight ng cells gamit ang conditional formatting. Ngayon kung ready ka na, simulan na natin ito. Ang data validation na makikita under the data tab of the ribbon, and then under the data tools group, andito yung data validation. Okay, ang una natin gagawin ay mag-assign ng cell kung saan gagawan natin ng data validation list. And then click the data validation button. And then under the settings tab, click mo lang yung drop down and then list. And then sa source, by the way, meron tayong tatlong paraan kung paano mag-assign ng value para sa data validation list natin. Ang una ay ang pag-type manually. Pangalawa ay ang pag-highlight sa mga group of cells na pwede natin gamitin as value of our data validation list. At ang pangatlo ay ang paggawa or ang pag-assign ng name sa group of cells sa name manager or sa name box. Ang una natin gagamitin ay ang pag-type manually. Okay. And then click mo lang yung OK. And then magpapakita yung drop down dito sa gilid ng cell na inassignan mo ng data validation. So pag kinlik mo siya, makikita mo ngayon yung mga bagay na tinype mo. Customer A, B, or C. So ganun lang ang una nating paraan. Ang pangalawang paraan ay ang pag-highlight sa cells or group of cells na gagamitin natin as value for data validation. So I have it here, A, B, C, D, or customer A, customer B, C, and D. Okay, so lang gagamitin natin as value for the data validation. Click ulit natin yung data validation, list, and then minimize lang natin yung source, and then i-highlight natin ngayon yung mga cells na gagamitin natin. Click OK, and then pag kinlik mo ngayon yung drop down, makikita mo ulit yung mga value na meron tayo sa group of cells kanina dito. Alright? Ang pangatlong paraan ay paggamit ng name manager. Okay, so kung meron ka ng list na ganito, pwede mo na itong gamitan or pwede mo na itong i-assignan ng name para magamit mo sa kahit anong formula na gagamitin mo. Okay, for example here, type natin customer, then enter. Ikuli natin ngayon yung data validation, and then list, and then sa source, type mo lang equal sign, customer. And then click OK. Papakita uli yung drop down with all the items na meron ka sa inassignan mo ng name. B, customer C, customer D, or customer A. Okay, so yun lang yung mga paraan kung paano mag-assign ng value sa data validation list mo. Now, punta naman tayo ngayon sa pag-highlight ng cell using conditional formatting. Ang conditional formatting ay makikita under the Home tab of the ribbon, and then under the Styles group, andito yung conditional formatting. Okay? So for example, gusto nating hanapin or i-highlight yung mga cells na parehas ng value ng drop-down or data validation list natin. Gusto natin highlight yung customer A. So click mo lang yung column C, conditional formatting, highlight cell rules, pwedeng equal to or text that contains. Gawin natin yung equal to. Okay? And then dito, click lang natin yung data validation list natin. Automatic na ngayon magpapakita sa table mo na na-highlight niya yung same value ng data validation mo. Ngayon, dito sa right, may option ka kung anong gusto mong format ang ipakita ng conditional formatting mo. Pwedeng yellow, pwedeng green, or pwede mo namang i-assign na ng kulay dito sa custom format. Okay? Click mo lang yung OK, and then there you go. Customer B, customer C. So that's how to use the conditional formatting to highlight a cell sa table mo. Ngayon, paano kung gusto kong i-highlight yung buong row at hindi lang yung isang cell lang? Okay? So gagamitan natin yan ngayon ng formula.
Conditional. By the way, gawin muna natin conditional formatting and then clear muna natin yung rules. Clear from entire sheet. So to do that, click conditional formatting. By the way, highlight muna natin yung mga cells na lalagyan natin ng conditional formatting. Okay? And then click conditional formatting, new rule, and then use a formula to determine which cells to format. And then dito, type natin yung formula, equal sign, and then click mo lang yung data validation list mo. Ngayon, it should be equal to, dito, yung customer natin ay nandito sa column C. So, it should be equal to C3 or i-type natin yung first or i-click natin yung first cell ng ating table. Okay? And then, tanggalin lang natin yung dollar sign sa number kasi gusto nating hanapin ni data validation or ni conditional formatting yung same value sa iba pang row dito sa table mo. And then, click mo yung format. May option ka dito kung paano mo gustong ipakita ni conditional formatting yung cell na same doon sa data validation natin. For example, gusto mong palitan, gawin mo yung font niya, gawin mong bold. Pwede mo rin siya lagyan ng border. At pwede mong palitan yung kulay. Let's say blue. And then click OK. And then click OK. So kung mapapansin mo, lahat ngayon o yung buong row ay i-highlight na mismo ni conditional formatting. Unlike kanina na isang cell lang yung in-highlight niya kahit na i-click pa natin dito sa ating data validation list. Lahat ng customer A naging bold at nagkaroon ng border. Customer D and customer B. Okay. So, ganun lamang kadali gumawa or mag-apply ng conditional formatting to highlight the cells at gumawa ng data validation list dito sa Excel. Ngayon, kung nagustuhan mo itong video na ito, please don't forget to like and subscribe. At kung may katanong ka, type mo lang sa comment section and I'm more than willing to answer kung ano man ang katanungan mo. Maraming salamat!